mayroon po ritong, alam niyo po, itong si Lovely, kailan lang po pinapakalat ni Lovely na unti-unti na raw pong nagigising yung mga taga Mindanao, dumadami na raw po yung anti-Duterte, 'di ba? Dahil daw sa kanya. Hindi naman siya nagsabi nun, yung mga ibang vlogger na. Dahil kay Lovely, marami na namumulat sa taga Mindanao, at marami na raw pong anti-Duterte na taga Mindanao dahil po kay Lovely. Kapal din ng ang tulis din ng baba mo, Lovely, no? Okay, eto po, hindi po natin kakampi tong congressman na 'to. In fact, ito po ay kalaban natin diyan sa House of Representatives. Isa po siya member ng Committee on Justice. Pakinggan niyo po kung ano po sinasabi nito ng congressman. Sino na nga 'tong congressman na 'to na taga Mindanao? Okay, pakinggan po natin yung kanyang sinasabi. Fire. Walang boses. Asan na congressman yung boses mo? I'm a doctor. You're from Mindanao. Yes, sir. And you are prosecuting Vice President Sara Duterte. That is a tall order for someone from Mindanao. It's a very difficult position to be in. More than 90% of the people are against it. So, Right. lalo na sa district ko. You're from Mindanao. Okay. Yan po, inamin po ni, sino na nga to? Sara Duterte. That is a tall order for someone from Mindanao. It's a very difficult position to be in. More than 90% of the people are against it. So, Right. lalo na sa district ko. Okay, eto pong Mindanao lawmaker na nagngangalang, ano na nga pangalan? Ang gulo. Mindanao. Yes, sir. Sabi po niya, ini-interview po siya ni Lacerda, "You're from Mindanao, Bilyonaryo Channel. You're from Mindanao," di ba sabi niya. Gaano kahirap na kayo po ay miyembro ng prosecutor Kit Flores. Si Kit Flores po. Ito po ay congressman na taga Mindanao. Ano po ang sabi niya? 90% ng Mindanao ay ayaw na ma-impeach si BP Sara. Ano po yung pinagmamalaki ninyo? Na dahil kay Lovely. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa yung si Lovely kaysa kay Kit Flores na isang congressman dyan po sa Mindanao. 90% po ng tao sa Mindanao ayaw ma-impeach si BP Sara. Kaya yung backlash daw sa kanila, Vice Chair po ng Justice Committee, si Kit Flores. Taga saan po to, Mang Jose? Ano na nga yung taga saan po siya sa Mindanao? So may backlash po sa kanila dahil 90% po ng tao sa Mindanao ay ayaw sa na-impeach si BP Sara. So ang tanong, saan kayo kukuha ng boto? Yung mga nagbabalak po na tumakbo sa national level at kakampi dito sa pagpapatalsik kay BP Sara, saan kayo kukuha ng boto sa Mindanao? Bukid nun. Maraming salamat. Vice Chair po yan ng House Committee on Justice. Tapos ikaw, Lovely, puta. Non-entity ka dun, Day. Huwag ka masyadong uy, Placido Pilosopo, long time no look. Ang tagal mong nawala. Saan ka naglalalagi? Marami ng aksyon. Hindi ba ikaw ang isa rito, Placido? Inaalam ko kung sino yung isang may warrant of arrest eh. Nahuli na si Jason sa. Tapos si Ka Eric. Sino kaya yung isa? Ang akala ko yung sila Eloy Bugris. Thank you very much muna kay Norberto Fuente na nagbigay po sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Okay. Sana kayong NBI, ganyan rin po kayo kasipag, no? Ganyan rin po kayo kasipag na
mag-usig ng mga magnanakaw, yung mga totoong magnanakaw sa gobyerno. Kasi ang sipag po ninyo eh. O, ito pa po ang isang masipag. Napakasipag din po. Teka muna. Full blast na nga po pala. Paglabas ko endgame na. Ito po. Full blast na nga po pala itong propaganda laban po kay BP Sara. Sabi ko po sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga survey ngayon. Lalo na yung mga survey na yan, katulad po ng Okta Arts Dancers na talagang patok na patok. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, eto mangyayari. Yung Okta Arts Dancers, masipag po yan dahil bahagi po sila ng propaganda laban kay BP Sara. Huwag po kayong palinlang na number 1 sa kanila yung si BP Sara. Tapos si Leni Robredo, ang lapit na niya kay BP Sara. Saan kumuha ng boto si Leni Robredo? Saan kukuha ng boto yan? Huwag po kayong palilinlang. Ngayon naman po, sabi sa inyo, maglalabasan yung mga survey para siraan. Okay. Ngayon naman, 'di ba sabi ko sa inyo, pagkatapos ng Octars, abangan din natin yung mga tanghere na yan at saka yung mga WR numero na yan. Kalokohan po yan. Huwag po kayong magtititiwala sa mga survey na hindi po natin ganong kilala. Kailan lang po nagsulputan yung tangere at saka yung WR numero na yan. Huwag kayong hindi porket survey, dapat paniwalaan. Tandaan nyo, pumalpak sila nung senatorial election. Hindi po nila napasali yung tao sa kanilang mga kalokohan. Ito po ang sinasabi nitong survey na to na tanghere naman. Majority of Filipino believes allegation of BP Duterte's hidden wealth. Puta, paano kayo nakapag kailan lang po yung hidden wealth na yan? Katarantaduhan yung mga survey company kayo. Tigil-tigilan nyo kami ng kasasarvey. Kasasabi lang ng congressman ng Mindanao, 90% ng Mindanao kay BP Sara. Saan kayo kukuha ng boto? Saan kayo kumuha ng majority ng Pilipino? Hindi nyo sinama yung Mindanao? Utot nyo. Kaya wag po kayo magpapaniwala dyan. Susundan pa po yan ng WR numero. Yan pong tatlo na yan, Tanghere, Okta Arts. Wag po kayong basta magpapaniwala. Ang mga survey company na sumusulpot-sulpot lang, hindi po dapat pagtiwalaan basta-basta yan. Tignan nyo, majority ng Pilipino daw ay gusto na ma-impeach si BP Sara, sabi ng Okta Arts. Eto, majority ng Pilipino daw naniniwala na si BP Sara ay may tagong yaman. Ang tindi naman ng magbago ng mga taga Mindanao. Hindi kasali ng taga Mindanao dyan. Congressman na kalaban ni BP Sara na taga Mindanao, sabi 90% ng Mindanao, botante yan ni BP Sara. 90% ng Mindanao, ayaw ng impeachment. Tapos kayo, biglang-bigla, majority ng Pilipino, gustong ma-impeach si BP Sara. Okta Arts, majority ng Pilipino naniniwala may tagong yaman. Tanghere. Utot nyo. Saan kayo kumuha ng tao? Lahat taga Ilocos. Baka taga Ilocos lang kayo sa survey. Huwag po niyong paniniwalaan yan. Mga survey, Pucha, sa Visayas. Ibig niyo sabihin, majority ng Bisaya gusto ma-impeach si BP Sara. Katarantaduhan niya. Okay.